buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Heaven is for Children. Napakainam na ang kabutihan ng Diyos ay ating laging makita when it is at work in our lives. It's one of the foremost goals of people to be happy, to have the so-called heaven on earth, to enjoy paradise, the kingdom of God. All of these very abstract ideas become very real when people are joyful, when they are happy. Pero bakit nga ba mahirap matagpuan yung kasiyahan, yung kaligayahan sa marami? At nawa sa ating pagbubulay-bulay ngayon, madagdagan yung understanding natin how to be happier, how to have a bigger slice of heaven this side of eternity. Heaven is for children. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay nasa pagiging akala mo'y bata. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. We acknowledge our shortcomings before you, O God, and ask you to fill us with your presence. Enable us to see you in another way, in a higher way. Teach us, Father, to see the wisdom in your words, and may you give us that same wisdom to apply your words in our daily life. Be our speaker. We ask you to be our speaker. Kayo maging tagapangaral, Panginoon. Gamitin nyo lang lingkod nyo na tungtungan ng inyong paa. Maitaas namin ang iyong kaluwalhatian at mapalaya ng iyong liwanag ang aming pagkakabilanggo sa iba't ibang uri ng kadiliman, ng pag-iisip, ng pamumuhay. At nawa may we have the slice of heaven this side of eternity as we ponder your word and as we get freed by your teaching. Father, we commit this time to you, asking you to bless each one emotionally, spiritually. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. Heaven is for children. Matthew 18, 1-5. At that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a little child and had him stand among them, and he said, "I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me." Mukhang napakasimpleng tanong pero napakalaki ng kahulugan at impact sa buhay ng tao. Yung mga disciples, tinanong ang Panginoon, sino ba ang pinakadakila na maituturing sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit? Yung kingdom of heaven is a word that sometimes contain many meanings. It's a phrase that could have many meanings. It is used interchangeably for heaven in the next life, for paradise in this life, for the rule of God in people's hearts, and for being under the blessing and guidance of God in heaven. So yun yung mga kingdom of heaven pag tinatawag. So alin kaya dito yung tinutukoy, who is the greatest in the kingdom of heaven? And apparently, the disciples wanted to know who would be considered the greatest in the economy of God, in the system that God Himself heads. At imbes tumawag ang Panginoon ng pinaka-scholar, pinaka-learned, pinaka-matalino, pinaka-makisig, pinaka-marunong, pinaka-mayaman, tinawag niya ang isang bata. At sabi niya, itong batang ito, sinasabi ko sa inyo, liban na lang, maging tulad kayo ng batang ito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. O kaya, hindi kayo paghaharian ng Diyos. O kaya, di nyo mararanasan yung karanasan na pinaghaharian ng Diyos
o hindi ninyo malalasap yung saya ng buhay kung ang Diyos ang naghahari sa inyo. So kailangan daw maging tulad ng isang bata. Sabi, and whoever welcomes a little child like this in my name, welcomes me. Now, isa itong malaking kabalintunaan dahil nung panahon na naganap ang kwento, ang mga bata ay walang kwenta. Di tulad ngayon, the children sometimes are the center of our lives. What they like, what they want, is what we give them. Nung panahon ni Jesus, baliwala ang mga bata. Hindi halos naalagaan, bahala sila sa buhay nila maghapon, maglaro sila, umuwi sila sa gabi. Sa mga mahalagang pagtitipon, hindi sila kasali, lagi silang nasa likod, nakatago. At marami pang noon sa even around Israel, nagsasacrifice pa ng mga children sa kanilang religious worship. In other words, expendable yung mga bata. Tapos biglang sasabihin ni Lord kung sino expendable, kung sino yung insignificant, siya ang pamantayan kung paano magiging dakila sa kaharian ng langit, sa tingin ng Diyos, o sa economy of God. Let's take a very quick look and a short one at the world of adults. The world of adults is preoccupied with ranking. Kaya nga ang unang tanong ng mga disciples, sino ang pinaka-dakila? Ranking. Ang buhay natin is very often defined by ranking, by hierarchy, by power, and by the display of that power. The world of the adult is preoccupied with competition and pride. Again, Matthew 18:1, at that time the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? At itong tanong na ito, hindi lang yung mga disciples na nagtatanong, pati mga nanay-nanay nila, may mga kompetensya. Matthew 20:22. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and, kneeling down, asked a favor of him. What is it you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine sit at your right and the other at your left in your kingdom. You don't know what you're asking, Jesus said to them. So merong dalawang disipulo, yung nanay mismo sumama pa, isang stage mother, at lumuhod pa sa harap ng Panginoon. At sabi ni Lord, anong gusto mo? Anong kailangan mo? Hihilingin ko po sana na itong dalawang anak ko na to magkabilang maupo sa inyong kaliwa at sa inyong kanan doon sa inyong kaharian. So itong nanay na to masyadong literal, pati yung paghahari ng Panginoon doon sa kabilang buhay, sa kawalang hanggan, ay tinulad niya sa paghahari ng mga physical and human kings. Na pag naupo ka sa kaliwa at sa kanan, ikaw yung pinaka-importante. Sabi ni Lord, wala kayong kamalay-malay kung anong hinihingi nyo. Hindi nyo alam kung anong gusto nyo. Again, this is competition. At alam natin ay mga disciples ay nagkagulo at nagalit sa dalawang ito nung malaman nila kung ano yung nilalakad ng nanay kay Jesus. Meanwhile, how about the world of children? Matthew 18:2-4. Uulitin lang naman natin para sariwain. He called a little child and had him stand among them. Tinawag yung bata, lumapit naman. Pinatayo, tumayo naman. And he said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Ang pinag-uusapan ba dito yung kingdom of heaven in the next life? Or the rule of God in one's life today, at present, that could also be considered the extension of God's kingdom? Sabi ng Panginoon, liban na lang magbago kayo, maghunos dili, magbagong loob, hindi ninyo malalasap ang paghahari ng Diyos sa inyong buhay. Hindi nyo mararamdaman ang kaharian ng Diyos. Hindi kayo makakapasok doon sa estado ng buhay na ramdam nyo na Diyos ang nag-ahari sa inyong buhay, kasama yung mga benepisyo ng paghahari na yon. Therefore, whoever humbles himself like this child, Jesus continues, is the greatest in the kingdom of heaven. So, ang greatest, ang pinakamahalagang virtue para ka ma-consider na great is humility, not pride.
not yabang, not winning in the competition, but in not even competing. So, what is a child? What is the world of children? It is characterized by obedience. Tinawag yung bata, sumunod naman. It's characterized by humility. Pinatayo doon, tumayo naman. To become like little children is actually to be childlike in thinking and therefore also in behavior. In the kingdom of heaven is heavenness. Maramdaman mo yung heaven. Heavenly feeling. Heavenly state of being. I don't think that eternal salvation yung pinag-uusapan dito. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, gusto mong malanasan, matikman ang paghahari ng Diyos? Gusto mong magkaroon ng sample kung paano ang mararamdaman mo kung ikaw ay nandun sa kalangitan? Tularan mo ang mga bata. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Heaven will be for and experienced by the obedient and the humble. Hindi nung disobedient at hindi nung mayabang. Yun kasing mayabang, maraming burden yan eh. Una, kailangan panindigan mong kayabangan mo. Kailangan mong patunayan at kailangan mo i-maintain. Paano ka makakaranas ng paghahari ng Diyos? Paano ka makakaranas ng kapayapaan, katahimikan, kasiyahan kung lagi kang defensive or offensive? Kung lagi kang competitive? Kung lagi kang may pinipili, may itinatangi, itinataas ang sarili, inihiwalay sa kapwa. Tingnan nyo mga bata, pag pinagsama-sama mo sila, mayamat mahirap, ano man ang kulay ng kanilang balat, maglalaro sila agad. Kasi hindi pa sila nahahawahan ng mga biases ng matatanda. Pinakamadali sila magkasundo-sundo. Kahit hindi magkakakilala, iimbento sila ng laro agad. Sabi ni Lord, kung hindi kayo magpapalit ng ugali, yung ang dami-dami ninyong defense mechanisms, offensive pa kayo kuminsan. Ang dami-dami ninyong iniingatan na kung ano-ano mga image. Lagi ninyong gusto magpa-impress. Lagi ninyong gustong manalo. Hindi nyo mararanasan ang paghahari ng Diyos. Hindi kayo magiging payapa, tahimik, masaya. Lagi na lang kayong stressed. So heaven will not be experienced by the overly competitive, by the ranking conscious. Kaya nakita natin ang Panginoong Hesus na matatawag natin siya talaga ang sample of heaven and heavenly being and heavenly life. Hindi siya ranking conscious. Kaya ang kasama niya ay bata, kay babae, kay lalaki, kay mayaman, kay mahirap, kaya tinatawag na makasalanan pa. Hindi siya lang didiscriminate. Tinuturing niya yung tao na tao, dapat igalang, pahalagahan. And he fellowships with them to the point that Jesus was called a friend of sinners. Heaven will be for those who have obedience and humility because it is a way to salvation. Not only salvation unto eternal life and from condemnation, but salvation from the cares, the worries of this world. Importante yan na ang tao mailigtas, hindi lang doon sa kapahamakan ng panghabang panahon. Kailangan din siyang mailigtas sa mga pang-araw-araw, pang-oras-oras na kapahamakan. Sapagkat ang isang buhay ay binubuo lang yan ng mga taon. Taon binubuo ng buwan, buwan binubuo ng linggo, linggo binubuo ng araw, araw binubuo ng oras, oras binubuo ng minuto. So, kung may minuto, may oras, may araw na magulo ang iyong isip, hindi ka tahimik, nakikipag-compete ka, nagagalit ka, concerned ka about so many things, naagawang ka ng kalangitan ng mga oras na yon. At pag pinagdugtong-dugto yun, at sinubtract sa length of your earthly life, gaano kalaki sa ating waking moments ang hindi spent in the kingdom of heaven on earth. Kaya mga may tinatawag pa nga tayong hell on earth. Nasa mundo ka pa lang, parang impyerno na yung buhay. Can you imagine, sayang yung buhay kung gugugulin sa mga ganon? At sinabi ni Jesus, eto yon, kailangan maging childlike ka para makita mo yung kalangitan. There should be spiritual growth and spirituality
And obedience and humility are the ways to it. So it means transcendence of worldly cares, which means paradise. Parang laro ng mga salita. Pag narinig yung mga kapatid yung sinasabing paraiso, huwag nyo laging isip yung halaman na ng Eden. It could now be symbolic, meaning, ano ba ang feeling kung nasa halamanan ka ng Eden? At pag nararamdaman mo ngayon, dyan sa Blumentritt, sa Tutuban, nararamdaman mo sa Paco, sa Las Piñas, edi para kang nasa paraiso. Pag sinabing Kingdom of Heaven, hindi lagi yung nandun sa kalangitan may mga ulap-ulap at may mga anghel na lilipad-lipad. Kundi yung uri ng buhay na ramdam mo na yung Diyos ang hari. Siya ang nag-ahari, siya ang nangunguna, siya ang nagpo-protect, at siya ang nagbibigay. Therefore, it can happen in this life. And it must happen in this life. Not discounting the other life. Dapat both sides panalo ka dahil ikaw ay nasa Diyos. 1 Peter 1:14, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Naka-past tense. Kasi iniisip dito at ina-expect na ang tao nasa Panginoon ay nag-graduate na from ignorance. It's always a change of mind. Kasi if you were formerly ignorant, it means you no longer are. That means something happened in your mind. Kaya pag sabing, be changed by the renewing of your mind. Change to become like children. It's always a change of mentality. Mga kapatid, you want a piece of heaven? If you are not enjoying it in your life, it must be your mentality. That is the reason. Hindi yung nangyayari sa mundo, kundi paano mo ini-interpret yun, paano mo tinatanggap yun o tinatanggihan. Hindi kung sino ang kasama mo sa buhay, dahil hindi naman laging napipili yan, kundi anong attitude mo sa kasama mo sa buhay. Hindi laging sa dami o kakonti anong yung pera, dahil hindi mo rin laging nakokontrol yan, pero anong attitude mo sa kawalan o sa pagiging meron? Anong attitude mo kung araw o gabi, kung mainit o malamig? It's all in your mind. Kaya kung gusto natin ng slice of paradise, we should change the way we think. To see what is good in things, in others, in people, and appreciate it. To see the unnecessary struggles in this life. Yung pakikipag-compete. Hindi ka magkakaroon ng slice of heaven if you're always competing with your cousins. Kung minsan magtataka ka kahit sa Facebook, kumakain lang ng masarap, nakalagay pa doon sa Facebook. May biniling bagong sofa, nandun. May bagong bag, nandun. Pagka talaga tinanong mo at umamin, meron palang kakumpetensya lang na isang pinsan. Nagpapayabangan silang dalawa. Kung sino ang may huling bagong bag, may bagong bahay, pagwapuhan ng asawa, pagandahan ng kotse. Pag nakipag-compete ka with people, hindi ka matatahimik. Enjoyan mo lang kung anong meron ka, celebrate what others have, like a child. Ang mga bata naman, hanggang hindi pa nahahawahan ng mga matatanda, hindi pa yung mga maiinggitin. Pag may laruan yung kapwa bata, pahiram, laro tayo. Yun ang iniisip niya, paano niya ma-enjoy yun. Hindi ko pa paano siya magre-reklamo na ba't wala siya noon. Kaya sabi ni Lord, you want a slice of heaven? Change the way you think. Be childlike. Become a child again. Hindi childish. Childlike. Alam mo, mga children are hopeful, they are cheerful, they believe, and they don't bother much about competition until their parents teach them. Kailangan, anak, ikaw ang laging first honor, ha? Matalo mo yung mga classmate mo. Yung tinuturuan natin sila, imbes, anak, ngayon sa school, kailangan may matutunan ka. Tapos mamaya, i-share mo sa akin kung anong natutunan mo. Eh hindi, ang mga iba ang tanong agad pag-uwi, ikaw ba haya sa test? Kaya madalas yung mga first honor, mga valedictorian, yung mga antatasang honor, bihirang masaya sa buhay. At bihirang matalino sa practical life. Magtataka pa sila after 20 years, 30 years reunion, yung mga classmate nila na hindi matataas ang grade, yun ang mayayaman. Madalas ganon. Kasi walang itinuro yung magulang, kundi makipag-compete ka lang, makipag-compete. Hindi yung enjoy your life, learn what can be learned, teach what you can teach others. Huwag mong ipapahiram sa classmate ang book mo. Yung mga ganon.
Kaya paglaki ng bata, influence sa magulang makikita mo. Pero sabi, do not conform to the evil desires that you once had in your former ignorance. And one of the evil desires is the desire to always win. To always be number one. Tulad ng nanay, yung dalawang anak ko po, ilagay nyo sa left and right. Tulad ng tanong mga disciples, sino ba ang greatest sa kingdom of heaven? Kailangan ba talaga maging great ka para ka sumaya? Kailangan ba talagang number one ka, biggest achiever? Mahirap nga yung pinakamatayog na puno, sabi nga ni Rizal, yun ang tinatamaan ng kidlat. So, be wise, be childlike, and enjoy whatever there is to enjoy. Obedience and humility in a childlike way is a way to godliness. Romans 2:13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. So mahalaga na ini-associate natin yung law with righteousness. Am I righteous? Hindi lang yung do I appear righteous? But am I really righteous? Because righteousness leads to happiness, to peace, to joy, therefore to heaven. Remember, we are using the word heaven at least in two ways. One is the literal heaven that we await in the next life, and the other is feeling what it feels to be in heaven here on earth. And childlikeness is the way to heaven. Kailangan babawan ng kaligayahan, huwag masyadong malalim. Kailangan mag-adjust kung kailangan mag-adjust. Huwag maghanap ng wala, and be playful with life. Huwag masyadong serious. And let's not take ourselves too seriously. Not everybody treats us as a star, so never mind. Not everybody is nice to you, never mind. Just get on with life and be childlike in your approach to its many details. Kung pwedeng pasayahin, pagaanin, pagmukhaing laro ang isang bagay, mas mabuti. Napakalaking gift na maging bata. Kaya lang maraming bata ang aga-agang nananakawan ng kanilang kabataan dahil pinipilit agad ang mga elders na mag-mature. Dapat hayaan yung bata na bata. Ayaw paglaruin dahil dudumi. Pati tuloy mga advertisement ngayon, di bali ng marumihan basta magkaroon ng bagong kaibigan, di ba? At matagal na natin yan na-advocate. A child must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Pag sobrang malinis, baka hindi masaya. Parang manyika na nasa loob ng estante. Kailangan relax lang. Don't be perfect. Mahirap maging perfect. Mahirap magpaka-perfect. At mahirap magmukhang perfect. If you could face people, warts and all, this is me, meron akong strength, meron akong weakness, eto ako, I have accepted myself, so if you don't accept me, that's too bad, but I accept myself, then you can be happy. At ganun yung mga bata, hindi sila laging interesado sa impressions. Ang gusto lang nila, to enjoy, to play, and to have a good time. Importante, paano natin i-apply sa ating buhay yan, mga kapatid? So heaven can be experienced by changing from being too wise, too cunning, too mature, too old, into being a child again. With childlike innocence, humility, simplicity, and trust again. Paano yun? Kayo dapat ang mag-solve yan. Paano kayo magiging parang bata muli? Kasi yung ating mga karanasan sa buhay, yung mga nararamdaman nating pain, sorrow, frustration, numb us, make us hard. Kaya yung dati nating malambot na puso, pinapatigas kumisa ng maraming kabiguan. Pero habang matigas yung puso mo, hindi ka sasaya. Kailangan willing ka uling lambutan yan, willing ka uling masaktan kung kailangan masaktan, pero yung sobrang pinoprotect mong masaktan, hindi ka naman nag-enjoy sa buhay. So to be a child again, heaven can be experienced by deprogramming, detoxifying, and cleansing one's mind. Huwag masyadong dala. The weather is not the same every day and people are not the same.
Hindi ko mo hindi naging mabuti si Juan at si Pedro, itong darating hindi na rin mabuti. Give yourself a chance and give other people a chance. Huwag yung sobrang, ang pag-ahawak natin sa buhay is parang sobrang protective na. Kasi pag sobrang kang protective of yourself, may suot kang armor, mag-e-enjoy ka ba na may suot kang armor? Nakita nyo yung mga kastilyo sa medieval Europe? Talaga mga muog, nasa ibabaw ng bundok, ang liliit ng bintana. Kasi puro defense ang iniisip. But do you think it's enjoyable to live in those castles? Ang didilim sa loob, wala mga bintana, hindi convenient. Kasi puro defense ang iniisip. And a person could become a castle. Kung kayo, mga kapatid, ang ikinakausap ng Espiritu ngayon na sobra ng mga nasaktan, nahirapan, naging castle na kayo, relax a bit. And be childlike again. Sayang ang buhay kung wala tayong gagawin kundi maging defensive and offensive lamang. Dapat kailangan natin ng rebirth, recreation, reinvention of our attitude is necessary. Mark 2:21, no one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskin will be ruined. Now, no, he pours new wine into new wineskins. Isang magandang metaphor that is easily understood by people in grape-growing regions. Pagka gumagawa sila ng alak, pag bago yung alak, bagong katas ng ubas, ang kailangan paglagyan nila, bagong leather din, leather bags. Kasi mga leather bags yung usually pinaglalagyan nila niyan. Pero pag old na yung leather bag, malutong na yon, luma na, lalagyan mo ng bagong wine, magpa-ferment yon, magkakaroon ng chemical changes, hindi makakaya ng old leather, yung activity na nagaganap sa loob niya, sasabog siya, so masasayang yung bag, masasayang din yung laman. Pero siyempre, hindi naman mga leather at mga ubas talaga ang tinutukoy ni Jesus dito. Ang sinasabi lang niya, dapat ang tao laging may bagong pag-iisip. Pero ang bagong pag-iisip, kailangan ng bagong lifestyle. Bagong attitudes. Kailangan i-accommodate mo yung bagong iniisip mo sa isang bagong frame of your life. Otherwise, sayang lang. So, ang tao, para sumaya, dapat willing siya laging baguhin ang pag-iisip. Lalo't yung negative. Lalo't nagbibigay ng hirap sa buhay niya o hirap sa kanyang kapwa. Baguhin. Halimbawa, hindi kayo masayang mag-asawa. Ilang taon na, napapansin nyo yon. Dapat baguhin yung pag-iisip nyo tungkol sa isa't isa, tungkol sa inyong pagsasama, at tungkol sa inyong buhay. Therefore, babaguhin nyo rin yung lalagyan ng buhay nyo. Kung nung dati kayong mag-asawa ay natutulog ligid ng mga anak nyo, wala na kayong privacy, baguhin nyo yung lalagyan nyo, ilagay nyo yung mga anak nyo sa mga ibang kwarto, kung meron, gumawa kayo ng privacy nyo, para makakreate ng bagong dynamics, bagong relasyon. Kung nung araw, hindi naman kayo nagse-celebrate ng kahit anuman, ngayon maglagay kayo ng celebration. Change the way you live. Change the way you think if you are not happy with some aspects of your life. Because when you keep repeating the same things, the same sorrows will come again and again. So ano po mga kapatid, ang bahagi ng inyong buhay na hindi kayo happy, na medyo matagal ng ganyan yan, dapat may baguhin. Be a child again. Do not behave too wisely in a negative way. So there must be a renunciation of the old, the evil ways that lead to worry, to sadness, to strife. Kung ganito ang inyong niluluto, sumasaya ang inyong asawa, ay dilutuin nyo mas madalas. Kung ganito ang inyong niluluto, ayaw niya, di huwag nyo masyadong lutuin. Pag nandyan siya, change the way you live. Change the way you think. Mga husbands, kung ang wives nyo, nakakagalit kayo, umaga na kayo bago umuwi, di agahan nyo umuwi, change the way you live and your lifestyle will change. Pero hindi pwedeng may maiba na hindi mo babaguhin both the wine and the wineskin. Kaya sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Huwag makiayon. Huwag magpadala sa agos. Huwag maging sunod-sunuran sa pamamaraan ng mundo. Kung ang pamamaraan na yon, hindi nagbibigay sa'yo ng heaven on earth. Sabi niya, kung hindi, bagkus, magbago kayo ng pamumuhay sa pamamagitan ng una, pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Nasa pag-iisip lahat yan. Malungkot ka dahil yan ang iniisip mo. Yan ang interpretation mo sa buhay. Miserable ka, excited ka dahil ganyan ka mag-isip. Merong laging hinahabol ng maniningil ng pautang kasi kung mag-iisip tong taong to, laging gustong mangutang. Meron lagi napapaaway kasi kung mag-isip siya at magsalita, palaaway. Abrasive ang behavior. Merong laging kinakapos sa pera kasi kung mag-isip siya, and therefore kung kumilos siya, ay bulagsak. Paulit-ulit. Pero oras na nagbago ang isip ng tao, magbabago ang lahat. Kaya kung meron din kayong gustong influence na maibigay sa kapwa, lalo sa inyong pamilya, mahal sa buhay, sikapin nyo how to influence the mind. Because the heart cannot love what the mind rejects. Sa mind nagsisimula lahat. So appeal to people's reason. Appeal to their thinking. Appeal to their minds. Kung meron kang behavior ng mahal mo sa buhay na talaga namang pangit yung behavior niya, hindi mo gusto yon, paano mo siya tutulungan magbago? Appeal to the mind. Hindi sa emotion. Hindi yung dadabugan mo, gagalitin mo, titikisin mo. Walang mangyayari. Habang hindi tinatanggap ng isip, hindi niyayakap ng puso ang anumang bagay. Kaya mahalaga, meron tayong pagbabantay sa paraan ng pag-iisip. Our life is largely dependent on how we think. So heaven is in childlikeness. Think like a child. How does a child think? The child does not worry too much about tomorrow. Kasi kahit ka nang mag-worry, wala ka rin magagawa, sabi ni Jesus eh. What can you do about tomorrow? Wala pa yun. Worry ka ng worry. Hindi ka lang sasaya. Hell is in being too wise and competitive and rank conscious. Forget the ranking. Don't always try to be the best. Just be good. Be very good. And if naturally you could be best without an effort, let it be. But if you would kill yourself and others to be best, who cares? What will you get out of it? So what problems or vexations are brought into your life by too much knowledge? Too much wisdom. Too much kaiisip. Minsan magtataka ka, may mga tao laging nakahiga, nakahilata, tawa ng tawa, hindi nag-iisip masyado, hindi nagwo-worry. And then ito namang si matalino, itong si warrior, itong si sobrang areglado, minamaliit niya yung tao na yon. So magkikita sila 20 years later, pareho pa rin naman silang buhay. Mas masaya pa itong hindi masyado nag-iisip. Hindi ko sinasabi mga kapatid, huwag kayong mag-isip, huwag kayong maging responsible, pero piliin nyo naman, ang iniisip nyo lang, yung kaya nyong baguhin. Yung hindi nyo kayang baguhin, huwag nyo masyadong isipin. Lalo't wala pa. Ecclesiastes 1:18, anong sabi ni Solomon? For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. So, gift din kung minsan, yung hindi masyadong palaisip. Alam niyo nangyayari, pag may palaisip, tapos may hindi palaisip, ang nahihirapan yung palaisip. Isipin mo rin yung hindi nag-iisip. Itong kapatid ko na to hindi nag-iisip. So, ipag-iipon mo ngayon. Maglalaan ka ng konti. Pag nagkasakit kasi siya, hihingi sa'yo. Ang ending din naman, nagbibigay ka, di ba? So, sino nag-enjoy sa buhay? Siya. Ngayon, hindi natin napipili. Genetic siguro yan. May naka-assign talaga na ganun. May naka-assign na maging responsible. Meron naman, ang palad niya ay talagang maging ganun. Paano mo papaguhin yun? Sabi sa Bible, can a leopard change its spots? Can an Ethiopian change his skin? The obvious answer is no. So, how to be childlike when it comes to personal differences? Mga kapatid, don't problematize personal differences. Just accept them as natural and try as much as you can to enjoy whatever could be enjoyed having these differences around you. Huwag yung problemahin na magkaiba kayo na ugali ng asawa nyo kasi
chances are, hindi mo yan mababago. Yan na yun. Mas madali palang tanggapin yan kaysa lagi ka makipagtunggali. Kaysa baguhin mo pilit ang anak mo, hindi mo rin man mabago-bago. Nagkakaroon lang kayo ng stress. Naglalayasan lang yung iba, nagkakagalit lang kayo. Hindi rin naman nagbabago eh. Yung mga bata, kung sino yung kalaro, kung ano yung kulay ng kalaro, tinatanggap nila. Kaya sila masaya. Hindi naman natin sinasabing basta na lang nyo tanggapin ang lahat. Try to influence things to be positive, to improve, pero recognize your limits. That there is a time to accept what cannot be changed. And children don't problematize what they cannot change. They just accept the situation. What problems and vexations are brought into your life by too much money, for instance. Akala ng iba, by having too much money, masasolve ang mga problema nila. But do you know that money also attracts problems? Kaya ang sabi sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from their faith and pierced themselves with many griefs. Hindi sinasabing don't have money, don't produce money, but sabi lang don't love money. Love people and use money to love. And when you have money, when you are privileged to have enough money for the next month's food and rent and things, and when you have enough money, then love lavishly, love extravagantly, and you will have a slice of heaven. Yung love na hindi mo kinokontrol, hindi mo tinatasahan, nagbibigay ka, yung mapagbigay ka, generous ka, may mararamdaman kang ligaya na hindi nararamdaman ng mga kuripot. Try it if you haven't. At huwag kang isip na pag marami kang pera, marami kang masisave. Mythology yon. Ecclesiastes 5:11, as goods increase, so do those who consume them. Habang lumalaki sweldo mo, dumadami ang gastos. Habang lumalaki ang kita mo, dumadaming humihingi. Dumadami ang pinagkakagastusan. Hindi na magkakasya yung pera na yan ever. So tanggapin mo kung ano yung level na meron ka ngayon and enjoy it at that level. Huwag mo laging sabihin, pag meron na tayong ganito, tsaka tayo mag-enjoy. Kailan pa mangyayari yon? Araw-araw, iniaagaw mo yung enjoyment. Aagaw ka na a few moments of enjoyment now. May a few moments of sorrow. May a few moments of hard work. May a few moments of rest. All in a day. Tomorrow, ulitin mo yon. Sa isang linggo, meron ka dapat day of rest, day of relaxation, day of fun, and you have days of work. Sa isang buwan, meron kang linggo na light yung load. May mga ibang linggong heavy. Sa years natin, may mga years na naging sobrang hirap, may mga years na magaan. Ganun ang buhay. Pero hindi mo pwedeng pagsabay-sabayan, ipunin lahat ang hirap ngayon para masaya ka sa dulo. Dahil baka hindi ka naman makarating doon sa dulong gusto mo, baka sumakabilang buhay ka na. Hindi mo alam yon. So that everything that life must be enjoyed in a day. Sa isang araw, may konti kang bakasyon, kahit ilang minuto lang by yourself. May kinakain kang gusto mo, meron kang tinitingnan ng gusto mo. Kailangan iaagaw yon para sumaya. Why are we talking about these things, brothers and sisters? Because life is God's gift. Every day is God's gift. It must not be wasted. Hindi siya dapat ubusin sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman kayang baguhin anyway. Pag merong isang saya na naka-assign sa araw na to at hindi mo na-enjoy, hindi mo na yun mababawi. Kahit pa sumaya ka bukas, yung sayang na wala ngayon, hindi mo na mababawi. Because today passes very quickly. And you will never pass this way again. Minsan lang ang araw na ito, ang petsa na ito sa buong buhay. Kaya huwag tayong magpapadaya. Huwag tayong magpaagaw ng kaligayahan mula sa too much responsibility caused by ambition and craving and desire. Nakita nyo kahit yung mga pharaoh sa Egypt, 5,000 taon na naghari ang mga pamilya nila, mga dynasties. Ngayon, nahuhukay yung mga libingan nila, dala-dala nila yung mga inilibing na kutakot-takot na kayamanan, andun pa rin. Kinukuha lang ng mga museum ngayon. Napakinabangan ba nila? Akala nila madadala nila sa kabilang buhay. Tayo ang mga saksi na hindi nila nadala, nandun pa rin sa libingan.
So, wag natin ganun ang gawin ng buhay natin. Mabuti sana kung naturally nagkakaroon ka ng maraming kayamanan without making enemies. But to make enemies para lang magpayaman, magkakagalit ang magkakapatid, maghihiwalay ang magulang anak dahil lang sa pera issues, it's not worth it. Kinakita na natin yung napakaraming kayamatan, hindi rin nadala. Lalo naman kung ordinaryo lang yung kayamanan mo, lalong wala ka naman madadala. So, pahalagahan na lang yung tao, relasyon, pakikipagmabutihan, pakikipagkapwa-tao. That will give you a slice of heaven. Huwag makipag-agawan, maging selfish and overly ambitious. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, then you find disorder and every evil practice. Sabi ni Lord kay Nicodemus, be born again so that you will see the kingdom of God. Maraming layers of meaning yan. Yung kingdom of God, pinaliwanag na natin. Pwede yan yung life in eternity. Pwede rin yun na eternal life experience today. In any case, pag sinabi ni Lord, you must be born again to see the kingdom of heaven, it means you should be a child again. That is what is accomplished by being born again. To be a child again. And not to be childish, but to give yourself another chance. To give yourself another opportunity. Not to take the roads that were wrong. And to take the right roads. Kaya mahalaga mayroon tayong binibigay na second, third, fourth chance sa sarili natin at sa kapwa. That is the essence of being born again. To be a child again. To be childlike again. To relive and celebrate the child in you. Huwag kayong magpigil. Minsan kahit may edad ka na, biglang gusto mong magbasa sa fountain, do it. Basta hindi bawal. Diba? Gusto mong magsasayaw kahit walang tugtog, do it. Be a child again. Ano ba naman ang papala mo na lagi kang prim and proper? Wala rin naman magpapasaya sa'yo kahit ganun. So relive and celebrate the child in you. Mark 10:14-15, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. So rediscover the child in you and rediscover how that can make you happier, how that can make other people happier, and how you can be more thankful to God by living your life more fully, more enjoyably, more meaningfully. Because that is the will of God for us. Hindi lang tayo ng Diyos gusto magpunta sa Kanya sa kalangitan. Kasi kung gusto niya yun, edi dapat kunin niya tayong lahat. Gusto niya rin tayo mag-enjoy sa buhay na ito. Sabi ni Jesus sa John 10:10, I came that they might have life and have it to the full. That they might have an abundant life. And the abundance there is not in goods or possessions. It's in the abundance of joy. Abundance of happiness, which requires healthful childlikeness. Ama namin, turuan niyo po kami paano to i-apply sa buhay. Paano kami magiging responsible and at the same time childlike? Paano kami magiging serious enough, professional enough, and at the same time childlike, so as not to miss the great, small, big, colorful fun in life. Turuan niyo kay Lord to celebrate life. Habang maaari ito ipagpasalamat, ipagdiwang dahil bigay niyo ito sa amin. At nawa, maging bukas ang aming isip na huwag kami maging hadlang sa pagse-celebrate ng iba ng buhay nila. Huwag kaming tumutol, huwag kaming mangontra sa ikasisiya ng kapwa na hindi naman masama. Turuan mo kami, Lord, to celebrate life like children. Pagbulay-bulayan pa natin mga kapatid, at ang mahalaga, to set people free around you, give them also the privilege to be childlike. Lord, teach us. We like to celebrate life because we are thankful for this gift. Teach us how. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Heaven is for Children.
nabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaluin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 90 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo, at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus.
ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagad sa labisan, inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin, bawat butil ng buhangin, ang habat niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Bakit ang Pilipino kaladkarin yung sumasama kahit saan? Ang mga Pilipino talaga sobrang makatao, mahilig makipagkapwa, makihalubilo, makisangkot sa buhay ng may buhay. Kasi tayo, we are very sociable.
Gusto natin kasali tayo sa mga celebration, maging kalungkutan ng ating kapwa. Kaya talagang walang palalampasin, dadalo. Lalong-lalo na nung araw na wala namang masyadong pinagagagawa ang mga tao sa mga probinsya, sa mga malalayong mga bukid. Siyempre, pagkakataon na nila na makisalamuha pag may okasyon. At ito nagpapatibay ng mga relasyon, ng mga magkakamag-anak, ng mga magkakaibigan. Kaya magandang kaugalian yung tayo ay nagsasama-sama. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!